23 cities, municipalities, one province, RHS. Sunday po dahil magsisimula na po ang bagong palatuntunang lingkod ngayon sa Radyo High School AM. Lingkod ngayon sa Radyo High School AM. Lingkod ngayon sa Radyo High School AM. Magandang hapon po. Kayo po ay nakikinig na sa palatuntunang lingkod ngayon sa Radyo High School AM at mapapakinggan din sa DCNC Radyo Patnubay Internet ng PTN TVN. Ito ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cubeaon. Mga kabalitaan nga pala ngayon, congratulations nga pala sa mga taga Patnubay po, taga Model Teresa Colegio de Noveleta. Sila po ay graduate na po ngayong araw. Nagkaroon na po ng recognition ngayong araw, pero ako lang po ang hindi nakatungtong. Pero ganun pa man, congratulations pa rin. Ngayon po ay araw ng Martes, ikawalo ng Abril taong 2025. Napapakinggan mo tayo sa Radyo High School AM at mapapakinggan din sa DCNC Radyo Patnubay Internet ng PTN TVN. At ang ating tatalakayan ngayon, dali. Ang tatalakayan natin ngayon, teka lang. Teka lang. Okay. Meron tayong matatanggap na balita. Mahigit 100,000 Pilipino na po ang nangamatay kada taon dahil sa mga sakit na dulot ng alcohol, tobacco, at vape. Yan ang ayon sa sa Health Institute for Health Metrics and Evaluations Global Burden Studies. Dali, basahin natin itong balita ng GMA Integrated News. Dali lang. Teka lang, hanapin natin. Babasahin natin ang balitang ito. So, okay. Okay, ito na. Basahin natin itong balitang ito. Mahigit 100,000 Pilipino na ang nangamatay sa vape, alcohol at saka paninigarilyo. Napaka, talaga yan, naloko na. Taon-taon mga kabalitaan. Ito, sabi ng pag-aaral, ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang sa mga sangkap na ito ay nagdulot ng malawakang mga sangkap sa mga nilagay sa sigarilyo, vape, tsaka sa alcohol. Nagdudulot ng malawakang mga kapansanan at nababawasan niya pagiging produktibo. Sa mga tala, nanawagan ng DOH na magkaroon ng malakas na panindigan pabor sa mga patakaran sa kalusugan ng publiko upang pigilan ang mga dumaraming bilang na mga namamatay. Saka ang kampanya na pinamumunuan ng isang koalisyon ng mga medikal na lipunan at mga grupo ng pampublikong kalusugan, kabilang ang Syntax Coalition, ay nanawagan para sa patuloy na suporta sa Syntax Law at sa mga reforma nito noong 2020. Hiniling din ni DOH Secretary Ted Herbosa na gumawa ng mga proactive na diskarte laban sa paninigarilyo at vaping matapos lumabas ang larawan niyan na nagpa-post kasama ang mga executive mula sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Ipinagtanggol ng Malacanang si Herbosa at sinabing ang pagkakaroon ng naturang larawan ay nangangahulugan na siya ay lumabag sa anumang batas na loob. Yan. At sumayin niyo po ang kabuuan ng palatuntunan ng ating bago palatuntunan ngayong hapon, ang lingkod ngayon sa Radyo High School AM. Mga balitang ihatid ng inyong lingkod, Arkin Juan David Cubeaon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang oras po ay 39 na ito bago makalipas ng alas 4 ng hapon. Internet radio na, live pa